Kapag gumigising ako sa kalagitnaan ng gabi para umihi, hindi sinasadyang nakagat ng mahabang ahas ang aking ari. Nang makita iyon kinuha ko ang karit at handang tadterin ito. Hindi ko inakala na sa susunod na sandali, biglang nagbago ang ahas at nagsalita na parang tao. Ngayon ay nabigo akong maging dragon at aksidenteng nasugatan ng mga tao. Kung handa mo akong iuwi at tulungan akong magpagaling. Kapag ikaw ay lumaki na, papakasalan kita at magiging asawa mo. Nakita kong napakaganda niya. Agad akong tumango at pumayag sa hinihiling niya. Saka ko siya inilagay sa bulsa. Palihim ko siyang iniuwi. Ngunit hindi ko inakala kinabukasan bago pa magbukang liwayway. Dumating ang mga taga-nayon sa bahay ko na may dalang mga sulow. Matandang tiyan, may nakita ka bang berdeng ahas? Ang ahas na iyon ay naging espiritu na. Papatayin nito ang buong nayon. Ako na nagtatago sa ilalim ng kumot at palihim na nakikinig. Sa takot ay dali-dali kong itinago ang ahas. Ngunit hindi pa ito maayos na naitago. Dumating si Lolo kasama ang mga tao sa aking silid. Bata, may inuwi ka bang maruming bagay kagabi? Wala, hindi naniwala si Lolo. Pinahawi niya sa akin ang kumot. Pakiramdam ko ay nasasakal ako. Ang tibok ng puso ko ay halos lumabas sa lalamunan. Dahil sa sandaling iyon ang mahabang ahas ay nagtatago sa aking singit. Ang malamig at madulas na kaliskis ay dikit na dikit sa aking balat. Kapag ito ay natuklasan ni Lolo, tiyak na mapapatay ito sa mismong lugar. Sa kabutihang palad matapos mag-inspeksyon si Lolo, tila wala siyang napansing kakaiba. Kaya inakay niya ang lahat na umalis. Makalipas ang ilang buwan, halos gumaling na ang sugat ng berdeng ahas. Balak ko sanang paalisin ito, ngunit bigla itong naging isang sinturon. At pumulupot sa aking katawan. Ayaw na ayaw nitong umalis. Kaya wala akong magawa kundi panatilihin ito. Magkasama kaming naglalaro sa araw. Magkasama kaming natutulog sa gabi. Hanggang sa gabi ng ika-12 kaarawan ko, biglang nagbaon si Lolo ng 7 espada sa bakuran. At nagsindi ng papel saka sinabi sa akin, kapag lumampas ang hating gabi ngayong gabi, ikaw ay ganap ng 12 taong gulang. Kailangan mong magbantay mag-isa. Kung makakayanan mo ay mabubuhay ka. Kung hindi iyon na ang kapalaran mo. Lolo, ano ang ibig mong sabihin? Ang iyong kapalaran ay bihirang-bihira na sukdulangin. Lalabas ang kapalaran sa edad na 12. Ang mga ligaw na espiritu at multo sa loob ng 100 li ay darating upang agawin ang iyong katawan. Lolo, huwag mo akong takutin. Tinitingnan ko ang bakuran na napaka nakakatakot. Kapag naiisip kong may mga multong darating sa akin, nanginginig ang mga binti ko. Hindi na muling nagpaliwanag si Lolo. Pinagtago niya ako ngayong gabi sa kabaong. Pagkaalis ni Lolo, sinunod ko ang sinabi niya at humiga sa kama. Paikot-ikot ngunit hindi makatulog. Ngunit sa sandaling iyon ang sinturon sa aking baywang ay biglang nagliwanag ng berdeng liwanag. Isang berdeng ahas ang pumasok sa aking bisig. May dala itong banayad na halimuyak. Agad nitong pinawi ang amoy ng pagkabulok sa kama. Noong gabing iyon umuungal ang malamig na hangin sa labas. Humahagulgol ang mga multo. May kung anong bagay na baliw na kumakamot. Ngunit habang yakap ko ang berdeng ahas, ako ay nakatulog ng napakahimbi.